decide. We are declaring that we are withdrawing our support and we do not recognize BBM as the president. Sara is our president. Ganun kasimple. Ang ano doon, ito tayo sa president, sa BBM government. Ito. So, okay na yung, sige, kinulong nyo si Badoy, si Celis, si Doc Lorraine, ano, tsaka si Celis. Sinuspindi nyo yung programa ni Duterte, ni Mayor sa, ano, sa gikan sa masa, tsaka yung isa, yung laban para sa laban ng bayan yata, no? And then, yung tinatakot niya ng SMNI, imbestiga. Tapos sinasabi nyo na violating the law, no? Tungkol doon sa ownership, etc. And then, may ICC, no? So, yung may ikot doon yung ano yung news eh. Pero kung titignan mo, right smack in the middle nitong tentacles ng gobyerno, which is a corrupt government, which is a yung vindictive government o kaya yung praning na government. Kasi malayo pa si Sara sa eleksyon ng 2020. Parang inisip nila tatakbo to. Wala nga, hindi nga nagsasabi. So, trabaho lang yung ale. So, right smack in the middle of the tentacles of evil is BP Sara. Yan, BP Sara. The problem, Filipino people, lalo na sa mga Duterte supporters, is the appreciation of the situation BP Sara is in. Ayan, no? Sasakmalin. Pwedeng sakmalin and then ichu-chu-chu-chu and then spit her out. Ganon yon. That's why the Filipino people, kung ang tingin nyo, number 1 rating to si Sara at saka si maganda yung number 1 yung agency niya sa rating, the Filipino people will have no recourse but to take Sara out of the tentacles ng current administration where they can do harm and damage to her. Because it's mahirap yung sabihin mong bahala sa buhay niya, yung gano'n, kaya niyang protektahin sarili niya. No, that's a 24-hour na hindi mo alam, baka yung mga kasama mo, pinagpaplanuhan ka na masama. So, you have to take her out. Bago sila sumakmal na gano'n. And then, bring her here, sa ibabaw, so that siya'y sasakmal. Mahirap na mahirap na scenario. How can you bring out Sara Duterte, the Vice President, out, and then lagay mo siya sa pwesto dito sa tuktok where the eagle is flying, and then, oops, pwede siya mag-swoop down, and then yun, bird of prey, no? How can she do that? Okay, so, ang daming problema natin, tapos nun yung, kung titignan mo, yung iba na loyal kay BBM, sinasabi, ako sinasabi ko, I want to save BBM, I want to save. Gago itong mga itong mga alipores itong mga trolls niya, tsaka yung mga vlogger niya, bobo talaga, atakihin ako. Yung handler nila, tanga rin. Kasi sasabihin, atakihin mo yan, si Pinoy Survivor, atakihin mo, siraan mo, busitin mo. Hindi nila alam na nagtatry ako na niisip ko nga paano masave yan kasi maganda rin makatapos siya ng 2028. Kung ang problema yung First Lady at saka yung si Tambalolong, okay, pwedeng gawa ng paraan kung paano, di ba? Pero may problema. Dalawa yung nakikitang problema pangatlo si Sara, no? Si BP Sara. Yung isang problema, yung isipin nyo, for example, ngayon 2023, December, si BBM, ang joke na ngayon, nasaan ang Pangulo? Tapos nun, marami na nagsasabi, pinagbablagan na sila na si First Lady,
si Lam at si Smugs, Lisa Smugs, ang tawag sa kanya, tsaka si Tambalolong. Kita mo, wala nang respeto ang taong bayan sa kanila. By name, Lisa Smugs, smuggling. Tapos nun, si Tambalolong, Lolong. Ako, I prefer Tambalolong kaysa sa Tambaloslos. Kasi Tambalolong is a giant na buhaya, the biggest one captured in history, si Lolong. No? Buhaya naman talaga. If you look at the time, it's only 1.5 years ng presidency ni BBM. Kung hahayaan mo siya ngayon na ganyan lang, pag umabot sila ng 2028 para matapos, wow, graduate, no? Wala nang matitira siguro sa mga kalaban nila. Yung mga Duterte, gone. You don't know kung natimbog sila o sinira sila sa taong bayan, galit yung mga tao sa kanila. Gone, talagang lahat ng Duterte, lahat ng threat. Kung meron man politika dyan na umaakyat, wala, gone. Because yung politika nila is to eliminate yung kanilang magiging kompetensya. Tandaan nyo to, para sila parang isang monarchy, parang kingdom. Kasi sineset up na kinakailangan manalo na susunod in power si Romualdez, si Tambalolong. Tapos nun, ang susunod si Sandro. Ganun yung setup. So you have 6 times 3, 18 years. 18 years of their rule. And then probably, dadagdagan pa nila yon. So, yun yung problema. At the end of 2028, yung mga players ngayon na key players sa ating country, baka they're gone. Tapos noon, how much wealth do you think they have amassed by 2028? Which makes them more powerful. It's very dangerous that if they continue on with their power base, ang mangyayari dyan, collect. Ngayon pa lang, may mga nakukurap na sila na mga tao. Maraming corrupted na ng mga vlogger, mga halangang bituka. Marami they can order an agency to suspend yung SMNI na program. Imagine that, without any investigation. Pera talaga sila, ganon. Very powerful. And it has to be stopped. Yan, isang linya yon, isang concern. You, the Filipino people, you, me, tayong lahat, yung bansa natin, cannot and should not allow this administration to continue the rule, continue the regime until they finish in 2028. Kasi ang linaw-linaw nung sa past vlogs ko, sinabi ko, deception, lying, ganon-ganon, di ba? So, nakakatakot. And oppressive sila, may injustice, like what happened to si Bantag, tsaka si Tebes. May allegation sa kanila. Bakit tinrial by publicity? Sino ba nag-trial by publicity? Ito na naman tong Congress. No? Kaya nga may patito sa natin, Secretary of Justice, Remulla. So you see, there's a big problem. If we allow this to happen, we will come to that point na wala na tayong pakialam at mas importante, wala tayong laban. Ang pinakamaiisip na lang doon na lusot is yung armed forces or kunyari kami mga retired will fight na talagang ganon. Pero if they have so much money, they can corrupt people. They can corrupt people in the service. Yun yung nakakatakot. Tapos, Duterte's delikado, and then ito, magkama sila ng pera na mataguyod nila yung sarili nila. Yung pangatlo, mas dangerous. Would you allow a president, a sitting president na iba sinasabi allegedly, ang turo sa amin sa speech,
allegedly, okay. So, na siya ay nag-ano ng cocaine. Buti sana kung Vicks lang yung sinisingot, cocaine. Buti kung Vaporub lang yun singot-singot siya pero cocaine We cannot allow a sitting president na to continue kasi kahit wala tayong ebidensya, kahit wala yung ano na yan, yung video na yan, kahit ganon, ampaw, hindi natin alam papakita yan nila eventually. Pero sa akin nga, I'm making the analysis, I'm making a decision based on what we have. Definitely, ang pinakaano sa akin, di ba meron pang NPA. Ayun, pwede pa lumagpas yung NPA kasi hindi naman papayag yung military na mag-sit down tayo and then ang daming demand, tanggalin mo yung NTFL ka, walang putukan, tapos ambusin nila yung military. Magagalit talaga yung armed forces. Kaya minus point yon sa libro ng armed forces, minus point yon sa BBM administration. Nung tumayo si Sara, sinabi, Mr. President, it is a deal with the devil. Plus point yung kay Sara sa mata ng military. Kaya no worry with the military. Lamang na si Sara. 1 point. Doon sa scenario na Kasi ayaw na military. Tapos nandiyan pa yung mga retired, mga retarded, mga may rayuma. Nakita si Sara. Buti pa to lumaban kumbaga dalawang grupo na panay armado nag-i-standby lang, lurking lang, tinitignan lang, nagmamasid-masid. Naghihintay lang ng tipping point. Naghihintay lang ng what will be that na mangingibabaw na si Eagle, tinanggal dito, pumunta dito, sakmali niya na lahat yan. Ngayon sisiw pa lang. Sisiw pa lang. Baka biglang gumano ng pakpak yun. Ako, yari kayo kay Inday, I think she's ready. Because of all the government agencies, she rate number 1. Imagine, diba? She's ready. She knows what to do. And right now, she has 1.5 years na being with the administration. So she knows the ins and outs, And the father can always help. What am I driving at? What I'm driving at is that I am inclined na tapusin na to. Nakakabuisit busit na ako. Tapusin na. So, given yung analysis, balikan natin yung sinasabi ko nung after nung 1986. We want to establish a martial tradition. Military yun. Kabahan kayo doon. Pero, the thing is, the military is not in the business na pagka may gulo, pasok siya. Pagka may gulo, pasok siya ulit. Hindi. Silent ang armed forces. Professional ang armed forces. Lalo ngayon. So, wag niyong binubuyo. Wag niyong binubuyo. Lalo baka lalong kumampiyan doon sa kabila. Yun yung punto. Wag niyong hayaan nyo lang sila. Tahimik na mapanganib. So, ang mahalaga sa kanila, buo ang armed forces. Yun yung concern ninyo. Buo ang armed forces. So that when things come, when things develop, buo siya na kakampi dito kay BBM o buo siya kakampi dito sa mga Duterte. So it's just a matter of what they think. Pero ako alam ko what they think. Good luck. So, hindi naman mapalitan si Browner. Hindi mapalitan. Kasi the moment napalitan si Browner na CS, respected. Para bang sinisipa mo yung pinakamagaling na tao sa armed forces, sipain mo. Magalit yung sundalo sa'yo. Magalit. So, again, pagka bopol yung mga yan, palitan si Browner kasi there's a question sa loyalty. Good luck, matutulin sila. So,
problemado na sila, praning na sila ang Malacanang. Yung video, yung talk about the drugs, ang dapat sinagot ng Malacanang doon. Magpaano si BBM, magpa drug test. Tapos yun, the problem goes away. Pero ang nangyari, naging tugon ng Malacanang is iniwasan, nag-iba-tapik or nagtago. Tapos yung si Smugs, allegedly, sabi nung ibang nagbablog, hinahanap niya kung nasaan yung video. Tanga rin, kasi pagka yung naibigay mo dito, syempre, kokopyahin yun, ang dami na. So ngayon, yun nga, baka hindi nilalabas para magpapapressure. But that's a dangerous game. Kung sino man yung nakikinig, meron kayong kopya, bigay nyo sa akin, ipapakita ko. Ganun lang, ganun kasimple. Baka natatakot na yung mga tao, kasi baka yariin sila. Kung meron kayong video, bigay nyo sa akin, ipasa nyo sa akin, tapos the moment na nakita ko yon na true, ipakita ko. Kasi, again, hindi ko kailangan yung totoong backstory or real story o yung ebidensya. Sa akin, it is enough na pagduktungin ko yung mga dots, lahat panay wami no? Wami, kasi ginawa mo sa SMNI, tapos kala Doc Loren, kay Caselis, yung ICC, patay sila doon. Tapos yung kala Bantag, kala Tebes, kita mo, kung kaya nilang gawin yon sa mga matataas na tao kilala, paano kayo? Simple kang OFW, simple kang Pilipino, pagka napagdiskitan ka, yari ka. Yung ganun ba? Gaya nung yung 3-star, Santos sa PNP. Tsaka yung isa doon na si Domingo. Ano lang, beyond proven, beyond reasonable doubt tayo Pero yung allegations, merong mga nauna yung mga video pinalabas sa public. Ang daling sumira ng karir ng tao. Madaling sumira ng karir. So, tapos yung droga, dumadami. Yun yung problema natin. That's why you cannot hindi ako makakatulog ng maayos at mahimbing, knowing na yung Pilipinas na ipamamano mo sa mga anak mo at apo mo is in danger of becoming a narco state. Because how can you be assured yung mismong presidente mo may question mark? User. Paano yun? Whether it is true or not, the mere fact na may ugong na ganun, nakakatakot. Nakakatakot yun. And I will not, in all honesty and in the right mind, ewan ko doon sa mga vlogger na mga tonto at mga hindi nyo nakikita na yung Pilipinas, pwede tayo mag-revert back dun sa days na nagsimula ang Duterte administration, sila Bato, na nagtutukhang. Worse than that. If you have the leader of the country na gumagamit, whether true or not, it emboldens the thought na yung pinaka-presidente mo ay sumisinghot. The thought of it emboldens yung mga drug lords. Doon ka sa Pilipinas, sumisinghot ng cocaine. Sumisinghot ng cocaine yung presidente na doon, si BBM. Animal yan. What happened? Sinayang nila yung yung magandang simula. Sinayang nila. Pero ganun yun So yung mga loyal kay BBM, ang suggestion ko sa inyo, you save BBM from the embarrassment, from the wrath of the Filipino people. Huwag nyo nang paabutin doon. Another EDSA na maganon.
mas maganda mag-resign si BBM. Mas maganda. And for me, I am withdrawing my support dun sa presidente natin. And effective immediately, I recognize BP Inday Sara Zimmerman Duterte as the President of the Republic of the Philippines now. Effective immediately, I am withdrawing my support kay BBM. Binoto ko si BBM, pero hindi pwede na hayaan na ganyan. Ang nagpapatakbo, asawa, tambaloslos, tambalolong, o kung sino man, tapos siya, praning, siya, hindi mo makita, hindi siya sumasagot sa mga allegations. I'm so sorry, no, BBM. Pero hindi pwedeng sapalarin yung sorry eh. Sorry. Bilib ako sa iyo eh, yung ganun ba? Hindi pwedeng ganun. Pinag-uusapan dito yung future ng bansa. Presidente ka ng Pilipinas, sumisinghot ka ng droga, question mark, yes or no, question mark yon. Pero hindi pwedeng isapalaran na hintayin ko ebidensya. Another day goes by na nagdodroga ka o whatever, it's bad for the country. That's why wala na yung trust and confidence ko. Ako mismo, inaako ko. Wala na akong trust and confidence. Tumahimik kayo mga vlogger, no, na mga troll. Wala na akong trust and confidence kay BBM. So, simula ngayon, BBM man tawag ko, Bongbong Marcos. Mr. Marcos. Mr. Marcos, you cease from being the President of the Republic. And sa tingin ko, it's BP Sara by way of succession. Okay, so, it's not the martial tradition in 1986 na sinasabi sa amin that the armed forces will be there na nangyari noong 1989, withdrawal of support, ginawa ng 2001, sorry, 2000. Kasi 1989 was the learning curve. Nagpatayan talaga. I saw comrades na wasak yung tuhod, nagpilay-pilay na, sayang. Tapos nun yung iba, namatay nga, iba tad-tad ng bala sa tiyan niya, yung mga ganun ba. May mga namatay talaga. And because member ka na isang kampo, member ka na kabilang kampo. 1989, Cory versus Ram. Cory versus yung kala JPE na grupo. Ako, nasa Ranger Regiment ako, doon ako connected, supposed to be my unit, doon ako dapat, pero since naka-attach ako sa intelligence, yung General Cañeso, National Intelligence Coordinating Agency, Office of the President, Malacanang, nandun ako. Nung sinasabi ko kay General Cañeso, ano sir, ano stand natin? Sabi niya, huwag tayo sumali. Ino-offer sa kanya yung Chief of Staff. Chief of Staff ba? Hindi, yung government. Kasi retired na siya eh. Maghunta. Ang sabi ni General Cañeso, mahirap yung ganyan. Kasi when they give it to you, they can take it away pag ayaw na sa'yo. Tapos nag-ring a bell sa akin yon. Parang taong bayan. Binigyan ka ng power, BBM, we can take it away. Diba? Pag ayaw na namin. Why? Public office is a public trust. Sure, may constitution tayo. May constitution tayo. Sasabihin nila. Pero kung ginagamit nila yung constitution para hindi sila matanggal sa pwesto, ginagamit nila para isuppress ang taong bayan, ginagamit nila para itago nila yung sarili nilang mga kawalangyaan at mga pagkakriminal nila, kaya hindi mo sila makasuhan kasi legal lahat. Kagaya nung concurrent resolution number 10, legal sila. Pero ninanakawan na tayo, wala mag-explain ng resibo. Hanggang ngayon, wala pa. So, ang ang batas ginagamit pa para takutin ang taong bayan. Anong klaseng gobyerno yun?
That's why ang tao, pagka napisa siya ng napisa, yung sinasabi ko, ganyan, di ba? Napisa na yung tao, at wala nang pupuntahan, ang iisipin na lang niya na yung konstitusyon, yung batas, ginagamit pa laban sa kanya. Ang idea do sa constitution, mga kabagang, yung mga kabrigada, is that may mataas pa sa constitution. Yung sinasabi ko sa inyo noon, pati sa interview ba, people of the Philippines ratified the constitution. So, huwag kayong papayag na gagamitan kayo ng bolatik na salita na kahit sinong lawyer o judge o politiko na you are violating the Constitution. Lalo na kung milyong kayo. Ilang milyon ang nagra-ratify sa Constitution. The Filipino people can overturn the Constitution, whatever is stated there, because at the spur of the moment, sinasabi ng tao, ito ang gusto namin. We seek redress by exercising our sovereign will. Sa preamble, we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of God Almighty. Diba? And all the ek-ek na sumunod doon, and all the articles, and then biglang nakalagay doon, Presidente ng Pilipinas, na pwede siya matanggal by impeachment. Impeachment. Ang problema, yung impeachment is a numbers game. Kontrolado mo yung Senado at saka yung Congress. Paano ka matatanggal? Pero at the same time, si Sara Duterte na hindi nila kaalyado, seemingly now, pwede nilang tanggalin because sa numbers game, lahat sila boto tanggal si Sara Duterte. Diba? Venus flytrap o yung octopus na pagka nahawakan ka ganyan, kakainin ka na lang. That's why you have to protect Sara. When you protect Sara, you protect the father. When you protect them, you protect the country. You protect everyone. So the equation is you take down, you take BBM out of the equation by withdrawal of support. Hindi na kita kinikilalang presidente, which automatically, BP Sara, by succession in the same constitution, she goes up the ladder and becomes the president of the republic. Very peaceful. Yung mag-attempt dyan na guluhin, the armed forces will come in. But the thing is, people who believe that may clear and present danger na yung presidente ninyo, hindi nyo pa nire-renounce. Ako, hindi ko na presidente. Sara Duterte na yung presidente ko Yung presidente ninyo ay nagdudurog. Hindi ma-explain na pupuyat ngayon sila kasi baka lumitaw nga yung video kung totoo, lalong yari sila. Di ba? Anong gusto nyo? Magkagulo pa nun? Hindi, ako. Ngayon pa lang, withdrawal ako ng support na because kitang-kita na something is wrong with this administration, nawala na yung trust ko sa kanila. And I have the power as a citizen of the Republic, nag-iisa nga lang ako. Pero it would be a different story kung nadagdagan ng isa. Uy, milyon na. And then so on. Walang magawa silang lahat. Because the Constitution was ratified by the Filipino people and the Filipino people can speak out and claim yung destiny nila, yung future nila, and yung sovereign will nila. If ayaw na kay BBM because in question, Sara becomes president. Yun yung ano. So, meron ba akong nakaligtaan? Military men, PMAers in the service and active and
retarded. So, given yung situation natin ngayon, you weigh it, no? And then, when we are confronted with a dilemma, whether what you're going to do is honorable or not, or what that person is doing is honorable or not, you test the two basic questions. You apply the two basic questions. BBM, did you intend to deceive the Filipino people? Yes or no? Yes. Campaign ka. Ano sinasabi mo? We do not lie, cheat, steal, nor tolerate among us. Tayo yung magto-tolerate o hindi magto-tolerate. So in this case, did you intend to deceive the Filipino people? It's a glaring yes ang sagot. Why? Because kung titignan nyo yung past 1.5 years, plus yung campaign, ano sabi niya? ICC, bisita lang. Tourist lang. Ano ngayon yung ICC? Na hindi na tayo member, papasok, titirahin si Duterte. Anong klase yun? Diba? Si Sara, Uniteam. Oh. Tapos ngayon, tinira si Sara, nasaan siya? Anong klaseng tao ang tawag doon? Manggagamit. Manggagamit. Ginamit mo yung popularidad ng Vice President mo, hindi siya tumakbo para wala kang kompetensya, pinahiram sa iyo yung botante, nanalo ka, naging presidente ka, and then you dump her. What kind of a person is that? Manggagamit. What kind of a person is yung nagsinungaling ka? Nagsisinungaling ka eh. Sinabi mo ganito. Hindi yan papasok. Kung pumasok yan, ano lang. Sinabi mo yung foreign policy, hindi yung US. Hindi yung US, wala. Anong ginawa mo? Ayan na, may additional bases na. May EDCA na. Maraming pros and cons yung laro dyan sa China na yan, West Philippine Sea, US bases, no, EDCA. And remember, yung EDCA mag-expire next year by June something, no, June 25 yata. So, problem. So, anong klaseng, yon, nagsisinungaling ka na, nang gagamit ka pa ng tao, si Vic Rodriguez, oh, di ko alam yung kwento eh, bakit tinanggal eh, no? Imagine, halos sip-sipin yung ano mo, yung quit mo, yung talagang kahit saan sortie kasama, tapos biglang tanggalin mo, ay, sana man lang, ano yun? Oh, yung mga, you see, attorney tricks, oh, kinuha niyo yung tao, nananahimik, biglang tanggalin nyo, di ba? Ang daming red flag eh, kung titignan mo, analyzing it now, ang daming red flag. Kaya, anong klase yung tao na matapos mong gamitin, ayun, manggagamit, matapos mong pakinabangan, eh, pipitikin mo. Tama ba yung maganda bang klaseng tao yun? Anong klaseng tao na yung Duterte na tatay, pinalibing yung ama mo, 5 presidente nakaraan, na walang nagawa. Samantalang Duterte spent his political capital and yung tibay niya, yung tigas niya. O, sino mang reklamo? Tapusin na natin to, libing. O, libing ang Panambayani, full honors pa. Tapos nun, titirahin mo ngayon sa ICC. Wala kang utang na loob. So, lumalabas itong presidente ko, ninyo pala, ninyo, tapos na ako eh. Yung presidente ninyo, eh walang kwentang tao. Tatakbo ka, papaubaya mo sa ibang tao yung pagiging presidente. So, kawawang Pilipinas. Iba nagpapatakbo, ang binoto ninyo, si Bongbong, tapos nun, ang nagpapamalakad, First Lady, tsaka si Tambalolong. Paano yun? Oh, tapos, nagdodroga? Question mark. Malalagay tayo sa langanin. Paano kung gaya yan, biglang may namatay, biglang may earthquake. Nasaan yung presidente? Naka-attend ng party. Pag may enkwentro sa nasaan ang presidente? Paano kunyaring may West Philippine Sea nagkaroon ng bakbakan? Oh, nasaan ang presidente? Hindi pwede. Hindi pwede nating ialay yung pasensya, yung konting tiwala, at may nagagawa naman.
Yung ganun ba? Pagkaawaan natin, bigyan natin ng second chance. Pwede natin sigurong bigyan ng second chance kung mababa yung pwesto. Pwede pa Kongreso, pwede pa Senate, second chance. Pero yung presidente ka ng Pilipinas, ano ka eh, Supreme Commander ka eh. Hindi ka pwedeng gaganon-ganon. Kaya nga, mas mabigat yung responsibilidad ng presidente, kaya dapat mas mabigat ang expectation ng tao, mas mahigpit tayo. Kasi yung future ng bansa at ng buong katauhan ng Pilipino nakadepende sa isang tao na yan. Diba? Nakadepende sa kanya. Kahit may busy siya, spare tayo yung busy. Yun yung sistema natin. That's why, the question lang is, did I intend to deceive? Yes. Did I intend to take undue advantage over the Filipinos? Again, yes. So, this guy is not honorable. AFP, mga retired na mga P-mayor, he is not honorable. Because may isa siyang sinabi, takbo akong presidente, boto niyo ako, sama-sama babangon tayo muli. Oh, nasaan yung presidente? Nawawala nga, tayo bumabangon. Ngayon, lumulubog yung barko mo, nasaan yung kapitan? Pinagtatalunan nga namin ng misis ko eh. Nagkukwentuhan kami. Lumulubog yung barko kasi nandun tayo lahat, no? Substandard, may pinatse doon na butas. Sabi ni Sas, nandun din sa barko si Sas, paano di magkakaloko-loko yan, kinurakot yung pera. Oh, yun nasabi ni Sas, kinurakot yung pera, ganyan, niloloko lang tayo. Sabi naman ni Marlica, nandun din sa barko. Nasaan yung kapitan? Nandun, sumisinghot. Binibidyohan niya. Ay, naku, Pilipinas. Tapos, nandyan lahat ng vlogger. So, paano? Nasaan ang Pangulo? Ako, ang tanong ko, nasaan yung pangalawang Pangulo? Step up, save the country. Save the boat. And we will support you. Madam President, ano ang pwede mong gawin? Ano ang kailangan naming gawin? Suporta kami sa iyo. You want to declare a revolutionary government? That's your call. You're the president now. You want to abolish Senate? That's your call. You are the president now, as far as I'm concerned. But if other Pinoy survivors in this channel and other people from all walks of life, all Filipinos, Luzon, Visayas, Mindanao, global Pinoys, OFW, follow suit and then inangkin nila yung sinasabi ko na we have lost our trust and confidence and we are announcing our yung withdrawal of support dun sa kay BBM, then you automatically become the president since it's stated in the Constitution. Now, yung mga wise guys dyan, mga lawyer, mga iba dyan, dilawan, lawyer, mga expert, sasabihin sa inyo, that's illegal. Stupid. What could be so illegal when the people of the Philippines, so decide, 32 million yung boto ni Inday Sara. When the 32 million Filipinos so decide, we are declaring that we are withdrawing our support and we do not recognize BBM as the president. Sara is our president. Ganun kasimple. May nakalagay sa konstitusyon na kailangan lang siya, impeachment. Marunong pa kayo sa taong bayan. Sinabi na nga ng tao eh. Sabi ko na nga yung logic eh. Yung constitution is a piece of
paper unless ratified by the Filipino people. We, the sovereign Filipino people, nagbigay buhay at spirito sa Constitution. Now everybody follows the Constitution and all laws in the land emanating from the Constitution. And this government, this legislation coming na dapat consistent with the Constitution. At that moment, tonight, or today, Rizal Day, everybody feels, ang gising mo, wow, I feel like a Rizal. I feel like a Rizal. Happy New Year! Rizal, paano ba magagawa ni Rizal? Peaceful transition. Yun ang gusto ko, yung by use of my pen. Ano na ngayon? Internet na, SOCMED na. So, withdrawal of support. Millions of Filipinos. Talo Constitution because it is the sovereign will of the people. BBM administration et al. Sorry, pero panay bobo yung kasama nyo eh. Panay bobo yung kasama nyo. Because how can you suppress the Filipino people? They're now going out. Ayaw na nila eh. Galit na. So, ang hope ko, si President Sara will do beter. You cleanse this country. Tutulungan ka namin, di lang ikaw. Tutulungan ka namin. Alangan man, nag-iisa, hayaan natin nag-iisa. Hindi. Tulungan natin that in our generation, with a presidency of Sara for 4 years and then another 6 years, that's 10 years. Maybe the Philippines will be a Singapore. Yun sa akin. But if we allow the current situation doing nothing, bahala kayo sa buhay nyo. Ako, matanda na ako, retirado na ako, I can do anything. Sabi ko sa inyo, regalo ko sa inyo itong huling buhay ko, regalo ko sa inyo itong Christmas at New Year. Inisip ko, why not withdraw my support kay BBM? And maybe kayo, aangkinin nyo rin yon. So that yung lilitaw, yung sovereign will of the people, mas mataas doon sa Constitution. Okay? So, yun yung meron ba akong di na And, yung nangyari dong panahon ni ERAP na withdrawal of support, hindi ko na ikwento. Bago nangyari yon, nagkaroon ng withdrawal of support yung taong bayan kay ERAP. Ang ganda, di ba? Hindi lang na-pronounce. Ngayon sinasabi ko sa inyo, when the impeachment proceedings, when they were asking for the second envelope, napubuksan yung laman ng second envelope, yung mga kakampi ni ERAP na mga senator, sinasalag. Hindi pwede buksan yan, ganyan. You see, ginagamit yung batas, lahat ng batas, para to your advantage. Diba? So, nagalit yung tao, they went to the streets, people power too, and then, yung military, nakita nila, mas marami na itong indignation ng tao, withdrawal of support. So, tayo, withdrawal of support kay ako, withdrawal of support kay BBM. Sara becomes my president. Diba? Yun yung ko. Okay, yung sa manifesto, may sabihin nyo lang, doon sa comment section, sa dito, pagka pinost ko to, kung kayo, magsasign. The manifesto is a withdrawal of support. In the summary, withdrawal of support. No? Okay, basahin ko sa yung manifesto, pakinggan nyo na lang, malapit na yung time eh. Then you indicate your name if you want to, para pagka pin-read out ko to, kasama na yung pangalan nyo as one of the. Huwag yung bibigay yung signature nyo mismo. Sabihin nyo lang, I sign, tapos pangalan nyo, and kung OFW, probinsya nyo, country, o kaya
kung retired kayo ng military man, sabihin nyo lang na ano kayo, kung ano ranko nyo, tsaka, hindi naman na kailangan ranko, sabihin nyo lang na ano, kung army o whatever. But kung ano yung gusto nyo ilagay, at ano yung profession nyo. Manifesto ng taong bayan, I have 3 minutes. Para sagipin ang inang bayan, I still have to look kung kailangan pa itong yan, i-correct, ano. When the government, I just want you to know, na yung ano niya, yung laman niya. When the government we installed takes a path of oppression, suppression of truth, justice, our basic rights, our freedom of expression. When the government cultivates a culture of corruption, deception, coercion, and colludes with the enemies of the state. When government officials use existing laws to protect themselves from prosecution or to sow fear, takot tayo, amongst our citizens. Kakasuhan na nga raw yung mga vlogger daw eh. When the government puts in peril our democratic processes and the future of our country, we, the Filipino people, voice out in the loudest terms our grievances, point out the wrongs we see, seek transparency and accountability in the disbursement and liquidation of government funds, demand justice for the oppressed, and we strongly demand better governance. And when our demands fall into deaf ears, are met with arrogance and abuse of power, when we develop the feeling of hopelessness, wala nang pag-asa tayo, betrayal of public officials, tinatarantado tayo, and the uncertainty of our future, delikado tayo, nagdodroga yung presidente, question mark, at magpapayama silang lahat. We seek redress by exercising our sovereign will. That we, the Filipino people, effective immediately withdraw support for the President Ferdinand E. Marcos Jr. for betrayal of public trust. And we recognize BP Inday Sara Zimmerman Duterte as the President of the Republic of the Philippines by way of succession pursuant to Section 8, Article 7 of the 1987 Constitution. In God we trust. I sign. So, ayun. Ipopost ko yung gusto pumirma kayo. Kung ayaw nyo, wag. Walang pilitan yan. Control, pirma na rin kayo. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless the Philippines. Itong regalo ko sa inyo. Tignan ko kung mare-retouch pa. Pero basically, you know the thought. You say, I sign. And then you put your name dito sa comment section. Okay, maraming salamat sa inyong lahat. My gift to you, God bless everyone. God bless the Philippines. Happy New Year. Bye.